Attorney Larry Gadon, sir, rest bakal. Buti pa ito. Buti pa ito. Si Larry Gadon, oh. Bariin na kinukundina. Ayan na mga kababayan, idol. Pasok! Aking bariin na kinukundina ang mga paratang sa mga miyembro ng Justice Committee dito sa ginawa nilang pagdinig sa impeachment complaint kay VP Sara. Sinasabi nila na binayaran daw yung mga congressmen na napakalabo. Napakaraming ebidensya, napakaraming grounds at mga documentary evidence at mga testimonies na nanggaling sa AMLC, sa COA, kay Senator Trillanes at sa mga bank records. Napakarami niyan. At kung bubuksan pa nga yung BIR, ay makikita natin doon na talagang kahit yung salin, yung mga salin ni VP Sara ay puro kasinungalingan at puro mali ang mga entries nito. At dito totoo naman yan eh. O sige, panoorin nyo muna bago bigyan natin ng reaksyon ha. Dito natin makikita na talagang ang mga miyembro ng Justice Committee ay bumoto ng sang-ayon sa kanilang konsensya at sang-ayon doon sa kanilang nasaksihan at nakita ng mga ebidensya. Ang talagang may bayad dyan, ang binayaran ay yung mga pilit pa rin na nagtatanggol na kahit na sa kabila ng napakatibay ng mga ebidensya, ng mga grounds, ay pilit pa rin nilang sinasabi na walang kasalanan, walang kasalanan. Ano ba mga bulag kayo, no? Hindi lang kayo bulag, mga nga pa kayo. Sabi ni Secretary Gadon, hindi lang kayo mga bulag, mga bobo't tanga pa kayo. Mga bobo, mga tanga kayo, putang ina nyo. Mga Justice Committee members pa ang inyong paparatangan. Abay, kayo ang mga binayaran. Hindi kayo magtatanggol kay Sara kung hindi kayo binayaran. Correct, di ba? Hindi kayo magtatanggol kay Sara kung hindi kayo binayaran. Totoo naman eh. Bakit kanyo mga kababayan ko? Kitang-kita na natin itong putang inang Sara na sinungaling. Sabi nga ni Susan Roses, ang magnanakaw, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Naalala niyo yun? Sabi ni Susan Roses yun, asawa ni Fernando po. Sinabihan niya si Gloria noon. Ano sabi ni Susan Roses? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw! Diba? Si Gloria, ganun din eh. Sinungaling din yung putang inang yun eh. Diba? Magnanakaw din ang putang inang Gloria. Nakita nyo mga kababayan ko. Ayan naalala nila sumang-ayong kayo, ano? Sumang-ayong kayo. Ngayon, etong si Sara, isang sinungaling, di kapatid din yan ng magnanakaw, hayop na yan. Hindi nga lang kapatid, siya na nga mismo magnanakaw eh. Oy, mamaya paalala nyo. Tangina, meron tong issue na naman si Sara. Sara Duterte, tunay daw talagang tomboy. Oo. Tomboy talaga daw yan. Mas gustong dumila kaysa sumubo. Kakadiri, no? Hindi naman nakakadiri. Hindi naman nakakadiri. Hindi naman nakakadiri yun. Kaya lang, wag mo lang itago kasi nakakadiri. Nagiging nakakadiri yan kapag tinatago mo pa yung katotohanan, Sara, putang ina mo. Diba? Gaano man lang yung aminin mo na mas gusto mo dumidila ka kaysa sumusubo ka, putang ina mo. Wala namang problema yan eh. Diba? Nako, abangan yung mga kababayan. Mukhang hindi lang sex video yung lalabas. Nako. Sara Duterte, ano ba yun? Diyos ko para kayong gunting. Yung gunting. Yung gunting.
Ano, ha? Darrell Bautista. Tayo na, ganun ba yun? Oo. Sabi ni Mima, Boss Mike, may nag-email sa akin. Ano yung in-email sa'yo? Papakita ba natin to? Alam nyo, pag pinakita natin yung video na ganon, kasi masisira channel natin, ano? Paano kaya natin gagawin yun? Isisend ko na lang sa inyo. Anuhan daw si Sara Duterte. Bengbangan, gano'n. Puti hindi, paano kaya yun, ano? Kasi kapag nagbengbangan ng isang lalaki at isang babae, nakaswak na swak yun, no? Oh, di ba? Nakasalpak si Junjun. Ano, Maring Joji, wag mo agad i-delete. Bakit? Baka mawala? Tulog pa si Mima kagabi sinabi sa akin yun Hindi! Ako, bawal din daw isend sa messenger. Kasi nga daw, pag sinend sa messenger, ang mangyayari, pati yung account mo madadali. Hindi pwede, syulidad ko nanan pagka nag-send ka ng porn, diyan sa yung porn kasi yan, di ba? Nagbebengbangan yung pares babae. Di ba? Masisira yung ating messenger, yari. Abangan natin, tinawag lang naman sa akin pagka mamaya gising na, ipapollow up ko kasi pagod din ako kahapon, dami kong trabaho. Tapos kasama ko pa yung mga vlogger nung hapon. Nakipagkulitan pa ng mga nakipagkulitan. Oy, Jobro, hindi, totoo ito. Putik na yan, talagang matindi. Matindi pala si Sara daw, mga kababayan. Oo, mas matindi pa raw sa lalaki kapag umararo yung dila Grabe, no? Matindi, no? Ibang klase. Ito na. Dito na tayo kay Larry Gadon muna. Pasok. Aking bariin na kinukundina ang mga paratang sa mga miyembro ng Justice Committee dito sa ginawa nilang pagdinig sa impeachment complaint kay VP Sara. Tanginan to si Darrell Bautista, alam na alam yung TG alam na alam yung Telegram, nandyan talaga yung mga porn create a new, tinuturuan ako ni Marites Musli, doon daw isend sa bagong account. Diyos ko, paano naman yung aking yung aking, meron yan, di ba? Ano ba tawag dyan? Yung URL. Sinasabi nila na binayaran daw yung mga congressmen na napakalabo. Napakaraming ebidensya, napakaraming grounds at mga documentary evidence at mga testimonies na nanggaling sa AMLC, sa COA, kay Senator Trillanes at sa mga bank records. Napakarami niyan. At kung bubuksan pa nga yung BIR, ay makikita natin doon na talagang kahit yung SALN, yung mga SALN ni VP Sara ay puro kasinungalingan at puro mali ang mga entries nito. At dito natin makikita na talagang ang mga miyembro ng Justice Committee ay bumoto ng sang-ayon sa kanilang konsensya. Correct. Alam nyo, pinakita ng lahat yung ebidensya at hindi po sinagot ng kampo ni Sara Duterte. So meaning, ibig sabihin totoo yan. Kasi alam nyo, kung hindi totoo yan, malakas ang loob na humarap yung kampo ni Sara dahil may 16 na abogado. 16 na abogado. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit natatakot pa si Sara Duterte? Ngayon, sinasabi niya na hintayin niya na lang daw sa Senado. Kasi sa Senado, nandoon yung mga putang inang kakampi. Di ba? Nandoon yung mga putang inang kakampi. Di ba? Kaya yun, malakas na naman ang loob nung gagang vice-presidenteng magnanakaw na hayop na yan. Ano ang mangyayari dyan, mga kababayan ko? Di ang mangyayari, ganire. Lalakas ang loob, dadalo ron. Bakit? Nando doon si Aimee, nando doon si Panutya.
nando doon yung isa pang panot. Sino? Si Alan Cayetano, si Boy 10K. Putang ina, hanggang ngayon, wala pa rin yung 10,000 na pinangako. Tandaan nyo nga yung mga Cayetano, wag na kayong bumoto. Kasi kayo naman, boto kayo ng boto eh. Alam nyo naman yung mga Cayetano, di ba? Magaling din na mambilog ng ulo eh. Mga ngako, tapos hindi naman toto pa rin. Tingnan nyo, si Cayetano, putang inang yan. Di ba? Tuloy. At sang-ayon doon sa kanilang nasaksihan at nakita ng mga ebidensya. Correct. Maraming ebidensya. Maraming pinakita. Maraming patunay na hindi nasagot ni Sara. Di ba? Binigyan siya ng pagkakataon na sagutin. Binigyan siya ng pagkakataon na ayon sa Constitution na dapat ay humarap ka at ipakita mo, sagutin mo, magpakita ka ng pagkontra. Di ba? Sa mga aligasyon laban sa iyo. Kaso wala kang ginawa. Anong iisipin naming mga Pilipino? Ang pananahimik mo ang siyang nagsasabi na yang paratang sa iyo ay putang ina mo, Sara, totoo! Diba? Tama ba mga kababayan ko? Totoo! Hindi nga nasagot eh. Sabi nga sa English, silence means yes. Di totoo nga. Questionin pa ba natin na hindi totoo yan? Siyempre may mga bayarang mga apologies yan. Kaya ang gagawin ng mga apologies niya, ipagtatanggol sasabihin na hindi totoo. Gagawa na naman ng kwento na mga bayaran sila Luistro. Yun lang yun eh. Ano? Yung mga DDS naman na mga bobot tanga noon pa. Mga putang ina nyo, panahon pa ng dinosaur, nagbablog na kayo ah. Balita ako, nagpapansin daw kayo sa akin. Sorry, wala kayong bilang, kaya hindi ko kayo, papansinin. Sasakay ka na naman kayo sa kasikatan ko. Di ba? Ang daming ganyan mga kababayan, yung mga DDS vlogger na hindi marunong mag-analisa kasi nga bobo sila. Maraming ganyan na mga vlogger ng mga DDS. Ang bobobo. Kaya hindi pag-analisa, hindi makapag-vlog ng katulad ng ginagawa natin. Kasi mahihina ulo. Kaya yung mga pinapanood ninyo, abay pag-isipin nyo maigi. Oo, kasi karamihan dyan, lalong-lalo na, sa kampo ng mga DDS, puro tanga at saka bobo. Walang ginawa, mga kababayan, walang laman yung mga sinasabi. Pag nag-vlog, mga kababayan, para ka lang nanonood sa teleserye. Buti pa ang teleserye, susundan mo kasi maganda ang ending eh. Pero dito, mga kababayan, sinusundan mo kasi natutuwa ka lang sa sinasabi niya at natutuwa ka dahil bobo yung pinapanood mo. Di ba? My God. Di ba? Tama mala. Daming ganyan. Oy, kayo mga putang ina yung mga nagpapansin sa akin, sorry. Hindi ko kayo bibigyan ng dahilan para magamit nyo yung pangalat kong sikat na. Sorry na lang kayo. Dahil ako sumisikat dahil real talk to. Sumisikat ako dahil yung mga sinasabi ko may sense. Hindi fake news ng mga katulad ninyo. Bukod sa mga pangit na yung mga mukha nyo, pangit pa yung pinagagawa nyo, fake news pa kayo. Ako, pag nagmura ako, cute ako. Pag nagsalita ako ng putang ina nyo, parang ang ganda-ganda at ang sarap-sarap sa ears, pakinggan, Pero pagka kayo, tapos pag nagsalita pa kayo, may dahak. Putang ina, pangit nyo na, nakakadiri pa kayo. Di ba? Pakinang papangit nyo na, nakakadiri pa kayo. Lagyan nyo naman ng rhyme pag nagsasalita kayo para mas maunawaan ng mga nakikinig sa inyo.
Hindi yung salita-salita kayo, biglang dadahak kayo. Salita kayo ng salita, putang ina, hindi nyo alam kung ano pinagsasabi nyo. Kaya wala kayong alam, kaya anong gagawin nyo? Yung vlogger na lang, ang uupakan nyo. Anong upak nyo? Si Mike Cervera bakla, matagal nang alam ng mga tao. Dahil sa akin na mismo nang galing, ano ngayon kung bakla ako? Sabi ko nga minsan, halika, patingin ng titi mo, chuchupain ko. Diba? Oh. Pang-ina personalan. Manalamin ka muna, boy, kung anong itsura mo. Diba? Diba? Malamang banas na naman sila kasi sa tuwing nagbablog ako, nanonood kayo. Tangina nyo. Sabi pa nung isa, putang ina, sikat na si Mike Cervera. Hindi pwede to, kailangan sumakay tayo sa kasikatan niya. Tangina, yan lang naman ang alam nyo, pag may sikat, sumasakay lang kayo. Oh. Di ba? Yan ang problema sa inyo. Oo, kapag ka may sikat lang, sumasakay kayo. Akala nyo hindi nakakarating sa akin? Mga bobo, yung mga kasama nyo sa mga GC nyo, mga kaibigan ko. Tatangan nyo talaga. Oh. Di ba, Maring Joji, ano? Yung real talk natin, yung pamamaraan natin ng pagsasalita, merong passion. Di ba? Yung paano tayo mag-vlog, artistic. Oh, naiintindihan nyo ba yung ibig sabihin ng artistic at passion? Hindi nyo maiintindihan yun kasi nga, bobo pa kayo noon! Tangina nyo! Tao pa ko ha! Nako, di ba, Alisa Duran, kaya ba nila yun? Hindi nyo kakayanin to, boy. Oo. Kasi yung mga ugali nyo, wala kayong pinagkaiba sa butiki. Oo. Walang ginawa kundi, Ganun lang kayo ng ganun eh. Di ba? Di ba?